Purihin ang Diyos, isang magandang gabi po ng Miyerkules, Wednesday. Sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay po sa ating broadcast na kasalukuyan pong napapanood ninyo sa pamamagitan po ng ating Facebook sa Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa page. Magandang gabi po sa lahat po ng aking mga kababayang Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. At nais ko rin pong batiin ang lahat po ng mga nanonood po sa atin na nasa labas po ng ating bansa sa iba't ibang panig sulok ng daigdig na ngayon po ay kasama po natin na nagtitipo, nagsasama-sama via this online Bible study. Kayo po ay kasalukuyan ng nanonood at nakikinig po sa ating Bible study ngayong gabi ng Wednesday, October 6. Kayo po ay nasa programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. Kung bago lamang po kayo sa ating ministry, magandang gabi po sa inyo, and I would like to personally welcome you and thank you for dropping by, for standing by and joining our Bible study tonight. Ako po ang inyong kapatid sa pananampalataya. My name is Brother Dexter Durante po. At isang oras po tayo at kalahati ang ating pong normal running time na ating pong ginagamit sa tuwing tayo po ay nagsasahimpapawid ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Gabi-gabi po from Mondays through Fridays, alas 8 hanggang alas 9:30 po tayo ng gabi, nagsasagawa po tayo ng tinatawag na pag-aaral po ng salita ng Panginoon. At hindi lamang po ang mga nanonood sa Facebook, ang aking pong nais na i-acknowledge at i-welcome, batiin sa gabi pong ito ng Miyerkules. Nais ko rin pong i-acknowledge sa mga kapatid po natin na tayo po ay sabayang napapanood sa tinatawag na YouTube. So dahil tayo po ay meron din po tayong YouTube channel. At ang ating pong YouTube channel ay Dexter Durante. Kaya yung po mga kababayan natin, mga kaibigan natin, mga kapatid po natin sa pananampalataya na wala po silang tinatawag na Facebook account, ay sila po ay nanonood naman sa ating pong YouTube. Dahil kung ano po ang napapanood ngayong gabi, dito po sa Facebook, sabay po yan. Parehas po, sabay sa ganito rin pong oras, tayo po ay sabayang napapanood din sa YouTube. Kaya ako po ay bumabati sa mga kababayan ko po dyan, mga kapatid natin kay Kristo, na sila po ay nasa YouTube. Kaya yung po ng ating mga ka-eskwela, kaibigan, ka-churchmate na gusto nyo po i-invite na mag-join sa ating pong Bible study every night. Pero sila po ay walang Facebook account. Di na po problema yan ngayon. Dahil nga po dito sa ating YouTube channel. Dahil ang YouTube po ay hindi mo po kailangan gumawa ng tinatawag na account para po ikaw ay maka-access at makapanood po sa mga videos na nakapaloob po sa tinatawag na application na kung tawagin po ay YouTube. Kaya ang kailangan lamang po ay ikaw po ay merong application sa inyong po mga smartphone, sa inyong pong mga laptop, desktop computers. Itatype lamang po yan sa ating pong tinatawag na operating, yung browser, internet browser po ninyo na ginagamit. Itatype nyo lamang po doon sa, I think ang tawag po doon ay address bar, yung www.youtube.com. At automatically po, i-redirect na po kayo ng inyong internet browser sa tinatawag na Google page. Pwede na po kayo makapag-start na makapag-panood po ng mga videos. At pag kayo po ay nasa YouTube na, ay i-type nyo naman po, i-search nyo naman po ang pangalang Dexter Durante. At dadalhin po kayo ni YouTube naman sa ating pong YouTube channel. At ayan na po, mapapanood na po ang ating programa, ang ating broadcast, at pwede nyo rin pong panoorin ng paulit-ulit ang ating pong mga naka-archives ng mga materials, teaching materials na nandyan po sa ating YouTube channel. Napakaganda po ng ating panahon, mga kapatid, dahil tayo po ay nasa age of technology, nasa age of information. Talaga pong wala na po talagang pwedeng excuses at dahilan para po masabi po natin na hindi nyo po pwedeng makuha at matutunan ang mga bagay-bagay. Dahil nga po sa ating panahon, because of this technology called the internet, naging na pong open ang tinatawag na access to information. Kaya samantalahin po natin ang mga panahon na kagaya nito upang tayo po ay sama-samang magpakalakas,
matuto at magabayan po sa tinatawag na salita ng Diyos. Amen? So ngayon po gabi tayo po muli ay magbabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At muli ako po ay magbubukas sa isang maiksing panalangin bago po tayo magpatuloy po sa gabing ito ng ating pagsasama-sama sa atin pong Bible study ngayong gabing ito ng Wednesday. Maaari po ba na tayo po ay sama-sama munang magbukas sa pamamagitan po ng isang panalangin sa ating pong program na ating pong isasagawa sa gabi pong ito ng Wednesday. Let us bow our heads and let us begin to pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, muli kami ay tumitingala sa iyo at tumitingin kami sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang pinagmumulan at pinanggagalingan ng aming lakas, ng sigla at ng buong pag-asa. Kaya nga po sa gabing ito, aming inaanyayahan muli ang presensya mo sa kalagitnaan ng aming pagtitipon. Hinihiling ko po na puspusin mo po kaming lahat ng iyong spirito at maranasan namin muli ang iyong paglingap at ang iyong napakagandang presensya sa aming pagsasama-sama. Ama, amin pong ilinalapit muli sa iyo ang gawain ngayong gabi. Hinihiling ko po na sa pagsapit ng aming pag-aaral ng iyong salita, ay puspusin mo kami ng kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo upang maunawaan at maintindihan namin ang mga bagay na makalangit na nais mo po na aming pag-usapan, aming mapakinggan, aming mapag-aralan. Banal na Espiritu, sa iyo po ang palatuntunan ito. Gamitin mo ito ayon sa iyong ibig at ayon sa iyong disenyo at higit sa lahat, gamitin mo itong instrumento upang ang iyong salita ay maging daluyan ng gawain ito at maging ang iyong lingkod na ito ay maging gamit at instrumento at daluyan mo upang ang iyong salita ay maiparating sa iyong mga minamahal at iniibig na mga anak. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin ng may buong pananalig. Inilapit po namin ito sa iyo. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. So praise God. Amen. So again, kung kayo po ay bago lamang na nag-tune in dahil kayo po ay na-sharean, ng inyong pong mga kaibigan or dumaan lamang po ang ating programa sa inyong mga wall, well, welcome po at kung maaari po ay wag muna kayong umalis at pagbigyan nyo lamang po ang mga sandaling ito na ang salita po ng Diyos ay inyong mapakinggan. Ako po ay naniniwala na hindi po aksidente. Hindi po nagkataon lamang na kayo po ngayon ay nanunood at nakatune in po sa programa natin. I believe in divine appointment. Kaya kung ikaw po ay first-timer, I do agree and believe that this is your divine appointment with God. Kaya ka po ngayon nakatune in, nakatuon at nakikinig ngayon sa ating pong programa. Hayaan mo lamang po na pagbigyan mo lamang ang mga sandaling ito. Amen. At pamaya po, hayaan mo na ang Panginoon po ang kumilos at makakilos po sa inyo pong buhay. Well, praise the Lord. Tayo po ay muling mag-aaral ng Kanyang salita. At mga kapatid, sa pananampalataya, mga ka-generations of believers, sa ating po mga ka-rapture, sa ating mga ka-Bible study, muli ako po ay nagbibigay ng kaunting pananalita ulit. Dahil kung mapapansin nyo po, gaya ng aking pong nagiging advices sa ating pong program, pag lumitaw po dyan sa bandang taas, I'm not sure if it's here or it's here, ay nakasulat po yung salitang premier, So, ibig sabihin, ang inyo pong napapanood ngayong gabi ng Miyerkules, October 6, ay muli ito po ay tape as live. Pag sinabi pong tape as live, nirecord po ito ng mas maaga kaysa doon sa tinatawag na airtime. Amen? So meaning to say, tayo po ay maituturing din na kaya ko po tape as live para po hindi ninyo isipin na baka ito pong inyo napapanood luma na materyales at programa. Hindi po. Ito po ay nirecord natin ngayon din pong araw na ito ng Miyerkules. Ngunit mas maaga lamang po sa ating scheduled broadcast ng alas 8. Dahil ngayon pong araw na ito ay akin pong inanticipate na magiging pong loaded and busy po ang ating pong schedule, ang aking pong personal na activities ngayong pong buong maghapon ng Miyerkules ay halos punong-puno. Dahil mga kapatid, sa mga hindi po nakakaalam, ay nais ko pong ipaabot na ang aking pong nakababatang kapatid na isa rin pong pastor at kung maaari man ay kung meron po sa inyo dyan, na nakakakilala sa kanya at alam ko pong maraming nakakakilala po sa aking kapatid na si Pastor Kenneth Durante, siya po ay nagtapos na ng kanyang takbuhin nung nakaraang pong Sabado, nito lamang pong Sabadong nakalilipas.
at siya po ay nasa piling na ng atin pong Panginoon at natapos na po niya ang takbuhing inilaan sa kanya ng ating Lord. Amen? At kaninang around 2 o'clock in the afternoon, ay inihatid na po natin ang ating kapatid na pastor sa kanya pong huling hantungan, ang kanya pong katawang lupa, ay atin na pong inilagak sa kanya pong huling hantungan. Kaya nga po na-anticipate ko that this day will be a busy day, pero hindi po natin dapat napahintulutan na hindi po tayo makapag-Bible study, makapaglingkod sa inyo, makapag-ministeryo po ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga po ng Word of God, in season and out of season, we are, obliged to preach the gospel and to talk about the Word of God. Ngayong gabi pong ito ay muli sa ikatlong gabi, ay kinalulungkot ko po na muli hindi po natin magagawa yung ating tradisyon at kultura sa ating pong ministry na tayo po'y nagkakaroon ng shout out o pagbati sa ating pong live broadcast. Kasi nga po, tayo po ay naka-tape as live, mas maaga po na ni-record po ang inyo napapanood ngayong gabi ng Wednesday. At wala po akong capacity ngayon na mabati po ang mga nanonood on the spot. Pero umasa po kayo na habang nanonood po kayo ngayon ng ating program, ako po ay nakamonitor naman sa nangyayari po at nagaganap na broadcast ngayong gabi ng Wednesday. Kaya nababasa ko po ang inyong mga comment, nababasa ko po ang inyong mga pagbati, nababasa ko po ngayon ang inyong pong mga tinatawag na prayer request kung meron man. At yan po ay atin pong idinadalangin sa Panginoon ang inyong pong mga prayer request. At ako naman po ay nagpapasalamat din sa lahat ng inyong pong mga napakagagandang mga words of encouragement din na inyo pong ipinararating sa atin, sa amin na naglilingkod po sa pamamagitan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Okay po ba? So I'm hoping that tomorrow, Thursday, ay mag-normal na po kasi nailagak na nga po ang aking kapatid. And I'm hoping that tomorrow, Thursday, everything will be back to normal again. Kaya back to regular format of programming po tayo. So again, I would like to thank the audience, our brothers and sisters. Salamat po sa inyong understanding dahil kahit hindi po tayo eksaktong live, naandyan pa rin po kayo at isineshare nyo pa rin po sa inyong mga walls. Tinatag pa rin po ninyo ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga ka-churchmate para po makapakinig po sila ng ating pag-aaral na isinasagawa po sa gabing ito. So praise God, tayo po ngayon ay darako na sa ating pong Bible study. Medyo mas maaga nga lamang kaysa po sa ating regular program. Dahil sa ating pong talagang regular na setup dito po sa Bible study, yung 8 to 8:30. Inilalaan po natin yan para po i-batiin, i-acknowledge ang mga nanonood po online sa YouTube at dito po sa Facebook ay atin pong ina-acknowledge ang kanila pong mga presensya. Pero dahil nga po tayo tape as live, hindi ko po magagawa na mag-acknowledge po sa inyo po na mga nanonood ngayon live. Ngunit binabasa po natin ngayon ang inyo pong mga comments. Amen? Pero kaya dahil po dyan, tayo po ay mas maaga ang ating simula ngayong gabi ng pag-aaral kaysa doon po sa nakasanayan at regular nating schedule ng paghahayag po ng salita ng Diyos. Ngayon po, tayo po ay darako na sa bahagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos at hinihikayat ko po ang bawat isa na nanonood ngayon na maghanda na po tayo dahil tayo po ngayon ay darako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ihanda po natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating puso at isipan, buksan po natin ang ating spirito sa pagtanggap ng mga katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos. At panghuli, akin pong hinihikayat kayo na kunin din po ninyo ang inyong mga Biblia dahil napakahalaga po ng atin pong ginagawang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos ay atin din pong sinisiyasat at tinitingnan sa Biblia kung tama po ba ang mga sinasabi at itinuturo sa atin. Bakit ko po yun ginagawa at bakit ko po yun iminumungkahi? Huwag po nating kalilimutan na tayo po'y nasa wakas ng panahon. At dahil po sa wakas ng panahon, isa po sa mga palatandaan, babala na binitawan po ng ating Panginoon ay magiging pong laganap ang mga bulaang propeta, magiging pong laganap ang mga tinatawag na bulaan na katuruan, ay mahalaga po na tayo po bilang mga mananampalataya ay nagiging maingat
na proteksyonan po ang ating mga personal na pananampalataya dahil ang threat po sa ating personal faith ay false teachings. So para po ito'y ating maproteksyonan, number one, we need to ask the help of the Holy Spirit because the Holy Spirit is responsible para po tayo i-lead unto all truth. Amen? Kaya mahalaga po ang relationship with the Holy Spirit. And then secondly, we need to have a strong relationship in God's Word, with God's Word, dahil sa pag-dikit po natin sa salita ng Diyos, ay napipreempt po nito, napiprevent po nito ang pagpasok po natin sa mga tinatawag na false teachings. Amen? So kung kayo po handa na, tayo po ngayon ay magsisimula na ng atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? So simulan na po natin ang ating Bible study po sa gabing ito. So since Monday, dahil nga po kami po ay nasa season of grieving, nasa panahon po kami ngayon ng pagluluksa dahil nga po sa pagpanaw at pagtatapos po sa takbuhin ng aking pong kapatid na nakababata po sa akin na isa rin pong lingkod ng Diyos na si Pastor Kenneth Durante. Amen. So ngayon po ay akin pong napagpasyahan din na ito pong ilang araw ng ating pagsasahimpapawid ng ating pong programa at pag-aaral ng salita ng Diyos ay gusto ko rin po itong ilaan at gamitin para po magbigay ng tinatawag na tribute at parangal po sa isang napakatapat na lingkod ng Diyos na tinapos po ang kanyang misyon at takbuhin dito sa ibabaw ng lupa. At dahil po dyan, ito pong ating mga pinag-uusapan ay meron pong kaugnayan dito po sa isang subject sa Biblia na paniwala ko rin, gaya po ng end time, bihira pong mapagbigyan ng tinatawag na kaukulang panahon. Amen? At pansin at pagtutok sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi may mga bagay po na sa body of Christ ay may mga subject sa Biblia na hindi po masyadong naituturo. Isa nga pong halimbawa ay yung end time. Kasi nga po, yung mga tinatawag na end time or yung Bible prophecies, sabi nga ng napakaraming mga mananampalataya, pambihira. Pailan-ilan lamang po ang mga simbahan at ministry na nagtuturo po ng mga tinatawag na end time teachings upang maunawaan ng simbahan ang panahon ng kanyang kinalalagyan at ang kanyang lapit sa nalalapit pong pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Amen. Pambihira daw po yan. Ayan po'y ayon sa mga labit bibig ng mga kapwa natin, mga mananampalataya. Pero hindi lamang po ang tinatawag na end times or rapture ang bihirang napapag-usapan sa loob po ng ating pananampalataya. Isa rin po dyan ay yung tinatawag na usapin tungkol sa kamatayan. Dahil nga po itong kamatayan ay isa pong nakalulungkot na usapin. Nakalulungkot sa iba, nakatatakot sa iba, amen, at nakakabalisa sa iba pong makakapakinig pag ang aralin at usapin ay tungkol po sa kamatayan. Ngunit ako po'y naniniwala na ang kalungkutan, ang kabalisahan, ang pagkatakot sa isang aspeto o isang subject, ay ito po kasi ay bunga or epekto ng tinatawag na lack of understanding. Dahil po ito sa tinatawag na kakulangan ng kaalaman, kaya po ito ay nagdudulot ng pangamba, nagdudulot po ito ng takot, amen, dahil po sa kakulangan ng kaalaman at information. Pero, pag ang karunungan po ay pumasok, doon po papasok ngayon ang paglaya sa mga tinatawag na takot, paglaya sa kabalisahan, ito po ngayon ay mapapalitan ng tinatawag na pananalig at ito'y mapapalitan ng tinatawag na pag-asa at kapayapaan. Amen? So kaya nga po, hindi po nagkataon na sinabi po ni Jesus ang ganitong kataga sa kanya pong mga salita. Ang sabi ni Jesus, when you know the truth will set you free. Pag naunawaan mo ika niya ang katotohanan daw po ang magpapalaya sa iyo. Kaya pag ikaw po ay na-expose sa tinatawag na revelation, na-expose ka sa wisdom ng salita ng Diyos, doon ka po magkakaroon ng paglaya. Dahil now you will understand, you will know what is happening around you. Nakalimutan ko lamang po yung exact chapter and verse. But I have read one time sa Book of Psalms, ang isang bahagi ng ganitong mga kataga at salita. Kung di po ako nagkakamali sa aking recollection, ang nagsalita at nagwika po nito
ay ang hari ng Israel na ang pangalan ay si David. Ano po? Sabi po ni David sa bahagi ng kanyang salmo, minsan sa kanyang buhay, kinainggitan po niya ang mga tinatawag na masama. Masasama na walang panahon sa Diyos, walang pagsamba sa Diyos, walang paggalang sa Diyos na may likha ng langit at lupa. At ang sabi niya ay aking ikinalungkot dahil itong mga taong kagaya nito na masasama, walang panahon at pag-ibig sa Diyos, sila ang nagsisiyaman at nagsisiunlad dito po sa buhay na ating nararanasan sa ibabaw ng lupa. Kaya ikinalulungkot ko ang aking mga nakikita na parang tila baga, mas masarap ang buhay ng mga makasalanan, mas masarap ang buhay ng mga walang Diyos kaysa sa mga may Diyos. I hope you can identify, you can relate on what David is saying in the book of Psalms. Siguro one way or the other, may ganyan din po mga pagtatanong na nabubuo po sa ating kaisipan. Na kung ibabaling po natin ang ating natural eyes sa sanlibutan na ating ginagalawan, mas nakararami po ang mga nagsisiunlaran at nagsisiluwag ang buhay in terms of finances, in terms of material things, na nakararami po ang mga taong walang Diyos, walang pag-ibig sa Panginoon, walang debosyon na seryoso sa Diyos, at yung iba ay talagang likha at nuknukang makasalanan. Hindi mo na kailangan ng ebidensya para maunawaan mo that he is a sinner. Pero it will appear and looks like in reality that they are enjoying the good life here on earth. So malulungkot ka nga po talaga. Pero sabi ni David, naunawaan ko ang lahat ng kasagutan at karunungan sa mga bagay na ito nang pumasok ako sa templo ng Diyos. Hallelujah! So ano po ang significance ng pagpasok sa templo ng Diyos? Bakit doon ni David naunawaan ang katotohanan? Dahil sa lumang tipan, this is Old Testament. Sa templo po ng Diyos, doon po nangungusap ang Diyos. Pero sa atin pong panahon, meron pong revision. Amen? Ibig sabihin po ng revision, hindi po nawawala pa rin yung katotohanan na ang Diyos ay nangungusap at nagsasalita pa rin sa atin pong panahon. Naniniwala ba kayo doon, mga kapatid? Naniniwala ba kayo that God still speaks today? Simple lamang po ang argumento. Kung ang Diyos po ay hindi na nangungusap sa ating panahon, ay dapat pong palitan yung salitang I am the same, yesterday, today, and forever. Dapat pong palitan yung salitang I, the Lord, thy God, change not. Glory to God. Bakit po? Kasi wala na po yun sa katotohanan, Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, hindi raw siya nagbabago. Hindi siya nagbabago, I change not. Sabi niya sa kanyang salita, that I am the same. Ano po bang ibig sabihin ng salitang the same sa ating pong sariling wika, sa ating Tagalog na salita? Ibig sabihin po ng salitang the same, parehas, pareho. Sabi niya, I am the same yesterday, kahapon, amen, today, ngayon, at hindi po siya magbabago kahit po magpalit pa ang petsa at ang mga buwan sa ating kalendaryo. Glory to God. So, meaning to say, the God that we serve, the God who owns and created heaven and earth, that in the Old Testament, He revealed Himself as Jehovah. In the Old Testament, He revealed Himself as Yahweh. He revealed Himself as El Shaddai. He revealed Himself as El Elyon Adonai. He is the same God that we worship today. He is the same God that we call upon to today. And He is our Father today. Praise be to the living God. Hallelujah. So, hindi po nagbago ang Diyos, isn't it? Amen? Hindi po nabago ang Panginoon. So, if God speaks to His people in the Old Testament, kung ang Diyos po ay nangungusap sa kanyang bayan sa lumang tipan, do you agree with me tonight that God had spoken to His people in the Old Testament? Abraham heard God. Narinig po ni Abraham ang Diyos. That's why ang sabi ng Biblia, when he heard God, he believed in God. And when he believed in what he hears, sabi ng Bible, it was accounted for him as righteousness. So naniniwala po tayo na narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos. Naniniwala ka ba na narinig po ni David ang tinig ng Diyos?
Naniniwala ka ba na narinig ng mga propeta na kagaya nila Samuel, kaya gaya nila Elijah, kagaya nila Habakuk, nila Zephaniah, nila Haggai, nila Malakay? Naniniwala ba kayo na narinig po nila ang tinig ng Diyos sa kanila pong kapanahunan? Do you believe that Jeremiah heard God? Do you believe that Isaiah heard God? Naniniwala ba kayo na napakinggan po nila ang Diyos? Did God talk to them? The answer is yes. Now, ang sabi po ng Biblia, the God that we serve is the same. So the same God who talks to Elijah, the same God who talks to Moses, the same God who talks to Jeremiah, David, Zephaniah, Ezra, Malachi, hallelujah, Solomon. So the same God that talks to them is the same God that we serve today. So, dapat po siya rin po ay nangungusap sa ating pong panahon ngayon. Bakit? Kasi kung di po siya mangungusap, He lied to us. Dahil siya po ay nagsinungaling sa atin marahil. Pero hindi po sinungaling ang Diyos. Do you agree with me that God is not a liar? Naniniwala ba kayo sa akin na hindi po sinungaling ang Diyos? Pag sinabi ng Diyos, ito po ay pawang katotohanan at wala pong bahid at halo ng kasinungalingan. Everything that God does is founded on truth. There is no iota. Amen? There is no iota. Amen? Wala po rin itong bahid ng tinatawag na kasinungalingan. Kaya pag ang Diyos po ang iyong pinakinggan at ang kanyang salita, it is 100% truth all the way. Katotohanan po ito. Wala itong halong kasinungalingan, mga kapatid. So sinabi niya na hindi siya nagbabago. Sinabi niya na siya pa rin ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. So dapat nangungusap siya sa ating panahon ngayon, isn't it? Kaya naman ang sabi po ng Hebrews 1, ito po ang sagot niyan. Ang sabi in the olden days, ang sabi po ng Hebrews 11:1, puntahan nga po natin muna yan, nasa preparation pa lang po ako din ng ating pong pag-uusap at pag-aaral po ng salita ng Diyos eh. So, ang sabi po ng Hebrews, let's go to the book of Hebrews. Samahan niyo po ako sa book of Hebrews. Nabanggit po ng salita ng Diyos dito po sa bahagi ng kanyang salita. Ano po? Na ang Panginoon sa lumang panahon, ano po, ay nangungusap po siya sa atin. Pero, hindi po sa paraan na kagaya po, hindi po kagaya nung sa unang panahon. Tingnan po natin sa Hebrews chapter 1. Sorry, I said Hebrews 11. I have misquoted the chapter. So, atin pong puntahan ng Hebrews 11. Ba't ba ako 11 ng 11? Amen. Hebrews chapter 1. Samahan niyo po ako sa chapter 1 ng Hebreo. So, sabi po ng sulat na ito, sa Hebrews chapter 1, that many Bible scholars some of them believe that Hebrews was written by Paul, but it's still subject for debate. Debatable pa rin po ito, pero wag na natin puntahan pa yon. Ano po? Kasi hanggang ngayon ay meron pong tinatawag na walang katiyakan kung sino po ang may akda nitong Book of Hebrews. May mga nagsasabi, these are one of the writings of Paul, at ang kanila pong basis ay yung pamamaraan ng estilo ng panulat. Amen? Pero may mga argumento na hindi po yun na matibay at mainam na basyan kasi wala pong tinatawag na 100% concrete evidence that Paul is the one behind on this letter called the letter to the Hebrews. Bakit po? Kasi very unique ito eh. Amen? Dahil tayo nasa Bible study, medyo talakayin ko na rin lamang po ito. For the sake of understanding of every Bible lovers that are joining and following our ministry. Kasi ang Hebrews po ang isa sa aklat sa Biblia, sa 66 books, ang wala pong in-print ng author. Kasi doon sa mga naunang mga letter, gaya ng sulat ni Pablo sa Corinto, sa sulat ni Pablo sa Galacia, sa mga sulat niya, may pagbati, kaya nakikilala mo na kaagad kung sino po yung sumulat. At kung hindi mo man makita ang pangalan ng sumulat sa umpisa, sa pagtatapos, may pamamaalam. Amen? Pamamaalam at pagbanggit ng pangalan doon sa sumulat. Pero ang Hebrews, wala pong ganong mga pangyayari. Wala pong bakas at kaunting hint kung sino yung pangalan nung tinatawag na sumulat. But anyway, yung po akin lamang idinagdag, just say
FYI, for your information, added information, because I'm expecting that I am preaching and teaching in front of many hungry and thirsty and very passionate sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tama po ba ako na ang aking mga audience na sumusubaybay ngayon ay meron pong passion na matuto sa salita po ng Diyos, on fire na maunawaan ang tinatawag na salita ng Diyos sa purong katotohanan. Glory to God. Now, go back to Hebrews chapter 1. Ang sabi po ng verse 1, sabi po ng writer ng Hebrews long ago. Amen? So, ibig sabihin, sa matagal na panahon, God spoke, I like the word, many times. So, gaano raw po kadalas nangungusap ang Diyos sa mga nakalipas na mga mahabang panahon na umiral sa daigdig? Did you see the word na ginamit po ng Hebrew writer? Many times. So, hindi po mabilang. Maraming beses po na ang Diyos ay nangusap sa mga nagdaan at nakalipas pong henerasyon at panahon. At hindi lamang po many times na siya po ay nangusap, so ibig sabihin, nangungusap talaga ang Diyos, but not only many times is the subject of attention here. Dahil ang sabi rin po ng verse 1, and also in many ways. So not only the many times He spoke, but the many ways He used to speak. Glory to God. So hindi lamang pala po ang Diyos ay maraming beses na nagsalita, at marami rin siyang paraan na ginamit sa kanyang pagsasalita. Glory to God. Many ways. At ang tinutukoy ng writer of Hebrews, sabi niya, to our ancestors. So meaning to say that the writer is a Jew. Amen. Dahil hindi po natin nasasabing ancestor natin po si Abraham, ancestor po natin sila David, ancestor po natin ang mga kagaya nila Joshua, nila Jacob, nila Isaac, dahil tayo po'y Gentile. Kaya ang meron lamang pong legitimate rights to use the word ancestor when he refer to the people in the Old Testament are Jewish. Dahil by bloodline, ito pong mga kagaya nila Jacob, nila Isaac and the likes, ito po ay kanilang mga ninuno. Glory to God. Kaya sinasabi ng writer ng Hebrews na ina-address niya ang kanya pong audience, dahil ako rin ay naniniwala that when he wrote this, the original audience are the same like people, kagaya niya ng sinatawag na citizenship. Dahil doon pa lamang sa simula, mararamdaman mo na yung kumpiyansa na ang kanyang mga kausap ay kapwa niya, katulad niya ng lahi. Dahil ikiniklaim niya na yung kanilang mga ninuno, isinasama niya yung audience So maliwanag po na ang kausap rin niya ay kagaya niya na meron ding kaugnayan sa mga ninuno sa lumang tipan. Did you get that? Now, sabi in many ways to our ancestors through the prophets. So isa pong paraan na ginamit ng Diyos, in many ways He spoke to the people in the olden days, ginamit po yung salitang the prophets. Totoo po yun. Let me start explaining the prophets. Kasi sa lumang tipan, ang mga propeta po ay ginagamit ng Diyos na mouthpiece. Amen? The prophets, the office of the prophet is the mouthpiece of God so that He can speak and talk to the people about His words. Kaya nga kung maaalala po natin sa Old Testament, pag ang propeta po ay dumating sa isang bayan o sa isang lugar, natatakot po ang mga Hudyo pagka dumating ang propeta. Let me cite an example. There was one time, na bumisita po si Prophet Samuel, if I am not mistaken and my recollection is still correct. Dumating po siya doon sa lugar na kung saan naroon ang pamilya ni Jesse. Nagulat po si Jesse sa pagdalaw po ng propeta. Kaya naitanong niya ata kaagad, kung hindi ako nagkakamali, yung tanong na, do you come in peace? Bakit po yun? Saan nanggagaling yun? Bakit niya natanong that to Samuel, do you come in peace? Ganito po kasi yan. Saan nanggagaling yung tanong na yon? Kasi back in the olden days, you will rarely see the prophet in public. Hindi po palasak sa publiko po ang propeta. Amen? The way I see it, to properly illustrate the ministry and the life of the prophet in the Old Testament, naalala ko po tuloy ang example ng mga artista. Amen? May nakausap ako one time na nasa industriya.
ng tinatawag na show business. Amen? May kaibigan po kami na nasa industriya, nagkaroon siya ng pagkakataong maging magtrabaho sa show business ng kanya pong kabataan. So meron siya manager. Amen? Alam nyo, bigyan ko lang kayo ng konting tip. Yung mga, ngayon wala na ang Channel 2 Sila ay mga part ng mga Star Circle. Ano ba yan? Star Magic ata yan, Star Circle. Ano po? Yung mga panahon yan. So, sineshare niya sa amin yung kanyang experience, yung kanyang mga back in the days experience, artista days. Ano po? So, ang sabi daw ng kanyang manager, nung siya ay hinawakan, isa sa mga restriction niya sa kanya pong talent manager, hindi siya pwede mag-mall. Kung meron siyang kailangan, ipagpapaalam niya sa manager at kung maaari yung manager or yung PA, ang siya pong uutusan para po bumili ng mga kakailanganing damit, kung anuman, make-up, para po sa kanyang pag-aartista. At ang tanong ko una ay, bakit kaya ganon? Ang wisdom at logic pala doon ay ganito. Kasi hindi raw pwede na ang isang artista ay palasak na kung saan-saan mo't mayat-maya mong nakikita sa mga mall. Dahil makakasawaan ng tao. Yun po ang kanyang salita. Yung pala po yung logic behind. Kaya pag lumabas ang artista, siyempre, di ba, ano yung impact? Kasi hindi sila yung laging nakikita mo Pag sila ngayon ay biglang nag-appear sa publiko, naandun yung frenzy. Naandun yung hype. Dahil po sa too much excitement na nakita at lumabas po ang isang artista. Glory to God. Amen? So yun po yung idea, to preserve. Kaya ang propeta rin, kung aking pong may hahalin tulad, para for the sake of illustration lamang, ang mga propeta, hindi rin po yun pagala-gala. Hindi po yun na lagi mong makikita sa mga public places na nakikipagchismisan, nakikipagkwentuhan, huntahan sa mga pangkaraniwan. Dahil madalas po ang mga propeta ay nasa mga secluded places dahil sila po ay nakadevote ang kanilang buong buhay, oras, panahon sa Diyos at sa pakikinig sa mga instruksyon ng Panginoon na kanyang ipalalabas para po sa kanyang bayan, sa bayan ng Israel. Kaya they are well-disciplined so that they can train their spirits and focus their whole body, spirit, mind, and soul sa tinatawag po na presensya ng Panginoon. Kaya pag nagkaroon po ng public appearance ang propeta sa lumang tipan, medyo nagkakaroon ng tinatawag na katanungan. Kaya nung dumating po sa bahay ni Jesse, ang propetang Samuel, ang tanong kaagad po ni Jesse, do you come in peace? Saan ang gagaling po yung tanong na do you come in peace? Kasi po ang propeta pag dumating, may dalawang bagay po na nalalaman ng mga pangkaraniwang Hudyo. Pag ang propeta ay lumabas at pumunta sa iyo, dalawang bagay lamang po ang pwedeng mangyari. Magsasalita siya ng tinatawag na pagpapala o siya po ay may dalang tinatawag na rebuke o sumpa. Hallelujah! Amen? Kaya kung ikaw po ay namumuhay sa panahon na yon, pag bigla pong dumating sa bahay mo ang propeta, mabahala ka. Amen? Bakit po? Kasi hindi mo alam kung ang dala nito'y pagpapala. Buti ko siya'y dumarating na pinasasabi sa iyo ng Diyos that you will be blessed. Pagpapalain ka ng Panginoon, pauularin ka ng Diyos, ganito ang gagawin sa iyo ng Diyos, good things. Wow, praise God for that. Pero paano kung pag siya'y dumating, ang dala po niya ay rebuke, ang dala po niya ay pagpapagalit, pagkukorek, at kung minsan napasama pa, may dala siyang sumpa. Hallelujah. Kaya yun ang tanong po ni Jesse, do you come in peace? So ano po ang sagot ni Samuel marahil if I'm telling you the right story here. And dala ko ay pagpili dahil in your family, and sabi ni Samuel, the Lord had chosen for him a king. Dahil sa iyong angkan, sa iyong lahi, ay pumili na ang Diyos ng hari na papalit kay Saul during that time. Glory to God. Kaya ang propeta po ay, to cut the long story short, they are the mouthpiece of God. Siya po ang tagapagsalita, tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon. That's the ministry of the prophet. But in the New Testament, hindi po nagbabago naman. Still, there are prophets in the fivefold ministry. May mga propeta pa rin po sa iglesia.
Kaya nga ito'y tinalakay sa isang sulat ni Pablo na sa simbahan may 50 opisina. Ano-ano po yun? Apostol, propeta, amen, ebanghelista, pastor, at mga guro. Kaya kung tawagin po ito, fivefold ministry gifts. At ang intention kung bakit itinayo po ng Diyos yan sa iglesia, yung 5 ministry gifts na ito, ang liwanag po, nandun sa sulat rin ni Pablo, for the edification, amen, ng simbahan. Upang ang simbahan po ang makinabang, amen, to edify, to direct, and to lead the body of Christ. Yan po ang purpose ng fivefold ministry gifts. Kaya nga po, napakahalaga po nitong 5 ito sa body of Christ. The prophet, the apostles, the prophet, the evangelist, the pastor, the teacher. Mahalaga po ito. Amen. Dahil pag wala po itong fivefold ministry gifts, sira po ang simbahan. Iba-iba po kasi ito ng role. Kaya nga hindi po dapat nagkukumpit itong 5 ito because they were raised up by God to complement each other. Amen? Para pong ganito ang analogy dyan. Dahil ang simbahan po ay inihalin tulad po din ng Panginoon sa katawan. Kaya nga katawan ni Kristo. So alam nyo ba na ang katawan, marami po itong member, sabi ni Pablo, marami itong bahagi. Pero hindi po ito ito po ay magkakaiba ng function, pero iisa po ang layunin. Ano yung layunin? Para makinabang ang buong katawan. Tama po yan Bakit? May isang kwento lang ito, hindi po ito totoo. Nag-usap daw ang mga bahagi ng katawan ng isang tao. Ang sabi ng mata, dito sa katawang ito, ako ang pinakamahalaga. Sumagot daw po ang kamay at ang sabi, bakit mo yan nasabi mata? Kung wala ako, hindi nyo makikita ang mga bagay-bagay sa inyong paligid. Hallelujah. So sabi nung kamay, diyan ka nagkakamali, mata. Ako ang pinakamahalaga sa buong katawang ito. Bakit? Kasi lahat ng inyong kailangan, ako ang mag-aabot sa inyo. Sabi niya, halimbawa, ang mata ay may muta. Hindi mo maaalis mata ang iyong muta kung hindi dahil sa akin na kamay. Hallelujah. Amen? So yun po ang kanilang argumento. Pero nagsalita ulit po ang mata. Ang sabi niya, gayon ba kamay? Hindi mo rin naman makukuha ang bagay na kailangan namin bilang katawan kung wala ang mata. Kasi hindi mo ito nakikita kung nasaan. May punto rin po ang mata. Kasi dahil ang kamay ay walang abilidad na makakita, kung meron mang kailangan po na kunin ang katawan sa kanyang pangailangan, halimbawa, cellphone, kailangan ng katawan yung telepono. Kung wala pong mata, hindi makikita ni kamay kung nasaan ang cellphone. Ang tubig, hindi niya makikita kung nasaan. Tama po ba? May punto. Kaya sabi ng mata, ako ang pinakamahalaga. At ang sabi ulit ng kamay, siya kung ikaw ang mahalaga, di ikaw na ang umabot ng iyong pangangailangan na nakikita. Pwede ba namang abutin ng mata ang baso ng tubig? Kita niya yon pero hindi niya mahahawakan. So what is now the lesson? Hindi po dapat yung tinatawag na kompetisyon. Hindi po dapat na magkaroon ng argumento kung sino ang mahalaga at sino ang hindi. Lahat po ay mahalaga. Amen? Dahil kung magkakaisa po sa tinatawag at makikita at madidetermine yung role ng isa't isa, and they function as one. Sabi ko nga, ang ministry para po itong basketball. Ako po kasi ay mahilig sa basketball. Ang basketball po ay team game. Hindi po nagcha-champion ang basketball team dahil lamang sa isang tao. Ito po ay 5 ang naglalaro. Kaya po ang isang basketball team, pag ito po ay naglaro na sa court, yung 5 po ang papasok sa court. Magkakaiba po sila ng function. Merong point guard, may off guard, may forward, amen, may another forward, and then center. Amen? So, hindi po pwede na ang isang 5 piraso ng player, lahat sila ay sentro.
Kasi pag ang sentro, malalaking tao yan. Ang trabaho po niyang kadalasan, kumuha, mag-rebound, at mag-block pagka-depensa. Dahil malaki sila. Kaya nilang proteksyonan ng rim dahil sa laki ng kanila pong height. Pero may kahinaan po ang sentro. Hindi po siya normally magaling mag-dribble. Dahil malaki siya, mataas ang talbog ng bola, kaya madaling naaagawan na matatangkad. Amen? At sino po ang magagaling kadalasang mag-dribble sa kupunan ng basketball? Yung point guard, kadalasan naman yun maiksi. Dahil pagka po maiksi ang talbog ng bola, mas mabilis at mas mahirap dukutin dahil mababa. Nakuha niyo po yung logic. Hallelujah. So kayo, kung lahat naman po sila ay point guard, mahirap din yon. Sino ang kukuha ng bola? Matatalo po sila. Kaya paano sila mananalo? Kailangan nilang respetuhin ang kanilang role at gawin ng mahusay ang kanila pong role sa kanila pong ginagawa to be a champion. So doon ko po nakita yung objective ng fivefold ministry. Kaya ang fivefold ministry po is not competitive to each other, but they complement each other. Kaya mahina po ang simbahan natin sa ating panahon because the church today have failed to recognize the gift of the fivefold ministry. Hindi po natin ma-recognize ang giftings ng apostle, hindi natin ma-recognize ang giftings ng prophets, hindi natin ma-recognize ang giftings ng pastor, ng evangelist, at maging ng teacher. Kasi ang problema po ngayon sa body of Christ, many leaders in the church believe that they have it all. May paniwala po kasi ang isang pastor na nasa kanya na po lahat ng kaloob. And I pity those kinds of preachers that they think they have it all because they have been blinded by the truth. Ako po'y hindi naniniwala that there is one person who possess all the fivefold ministry gifts. That is not true. Bakit po? Sa akin pong personal na paniwala, kung halimbawa ako lang, ibinigay lahat sa akin po yung giftings, yung tinatawag na fivefold ministry. Ako mismo po ay matatakot. Bakit? Dahil pwede kong ikalaki ng ulo. Pwede kong ikasira din later on at magipong point ng pagyayabang dahil nasa akin lahat. At baka dumating ang pagkakataon that I will say that I don't need anybody to help me. I can do this alone. Pero maliwanag ang Biblia, wala pong nabubuhay para sa sarili lamang. Amen? Kaya nga po, mahina ang maraming simbahan ngayon dahil hindi nga po mag-complement ang mga fivefold ministry gifts. Pero malakas ang early church because they respect the office of the prophet, they respect the office of the apostle respect the office of the prophet, the apostle do not mess up with the ministry of the prophet. Sila hindi pa ma-prophesy. Amen? Pero ngayon po marami lahat ay gusto pangsyonan. Apostle na rin siya, propeta na rin siya, evangelist na rin siya, teacher na rin siya, pastor na rin siya. O nga po, ina-admit ko madalas, I am not gifted as a pastor. Amen? Hindi po ako gifted as a pastor. Kaya lang po sa ating panahon sad to say, lahat na nakikita natin, naririnig na nagtuturo ng salita ng Diyos, pastor ang tawag. Ano po. Pero, hindi lahat po na nagtuturo ng salita ng Diyos pastor. Minsan na naririnig mo na ay teacher lang. Gaya ngayon, ang inyong napapakinggan ay more of a teacher than a pastor. Minsan na napapakinggan mo pala evangelist, hindi po pastor yun. Dahil ang mga evangelist, bigyan ko na example, mga Reinhard Bonnke type, amen, yan, mga evangelist yan, fiery yan. We want to win souls, ano po. Kaya iba yung boldness, iba yung tapang na nasa kanila. Kaya in public, ano po ang kanila pong gamit. Pero akala natin, Pastor Reinhard Bonnke. Hindi. That's an evangelist. Amen? Ang evangelist, kahit sa bus, kahit saan mo makatabihan, gusto kanyang maligtas. At yung ligtas, gustong iligtas ulit. Glory to God. Yan po yung passion ng evangelist. Now, ang mga apostle naman, ito naman po yung mga maalam sa mga tinatawag na church planting, yung magsimula ng gawain sa mga lugar na wala pang gawain. Apostleship po ang tawag doon because they are pioneers. Amen? Now, the prophets, ito naman po mga propeta, ito yung mga opisina ng lingkod ng Diyos na sila po nakaka-receive ng mga confirmation at God's direction para po sa ginagawa at gagawin ng Diyos sa isang ministry. Amen? Dahil
May mga pangungusap ang Diyos sa bawat lingkod niya, pero ang prophet ang nagiging confirmation kung minsan to confirm kung yung narinig ng isang individual is coming from the Lord. Dahil the prophet will say, the Lord said to you that you will have this, you will do this. Pero bago po pala yun sabihin ng propeta, alam mo na yun eh. Kaya nagkakaroon lamang po ng tinatawag na confirmation. Amen. At kaya nagkakaroon ka ng peace sa iyong pong puso that you are really on the right track. Glory to God. Now anyways, let's go back para hindi po tayo bumalik. Medyo na-side trip ko po kayo sa fivefold ministry gift. So my point is, lahat po yung kailangan. Pero sa Old Testament, nabanggit lang kasi yung isang ministry gifts na meron hanggang sa Bagong Tipan, the prophets. Kasi in the New Old Testament, wala po kasi yung ministry of apostleship. Wala po yung ministry ng tinatawag na evangelist. Wala po yung ministry na tinatawag na pastoring and teacher. Wala po yun eh. The only ministry na meron sa fivefold ministry, na meron sa Old Testament, is the ministry of the prophet. Dahil in the Old Testament, ito po ang mga ministry lang noon, yung offices, prophets and priest. Pero nung pumasok po ang Bagong Tipan, the only carry-over office, amen, ng ministry ay yung office of the prophet. The priests are no longer carried in the New Testament. Kaya wala na po mga tinatawag na pari sa Bagong Tipan. Amen? Wala na yung mga priestly. Nakukuha po ba natin? Now, they are now functioning in the office of fivefold ministry. The ministry of the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Wala pong father. Amen. Glory to God. Wala pong pari. Hallelujah. Kaya nga po sa New Testament, sa early church, wala po silang tinatawag na father. Wala po silang tinatawag na pari. Amen. Meron po mga apostol, merong propeta, merong ebanghelista, merong pastor, at merong guro. Pero wala ka po mababasa na nagbigay po ang Diyos sa simbahan na mamumuno na kung tawagin po ay pari. Nakukuha po ba natin mga kapatid? So nadaanan. Remember, when you are listening to this ministry, amen, our objective is to know the truth. Why? Because we believe that when you know the truth will set you free. Now, ang sabi ng verse 1, in many ways, ang Panginoon daw nangungusap sa maraming paraan. Pero isa sa ginamit propeta. So naintindihan na natin, the prophets are the mouthpiece of God. Pero meron salitang many ways. So paano naman yung many ways? Hindi lamang pala propeta lumalabas eh. So totoo po yan. Kasi may isang pagkakataon sa Biblia, sa Book of Numbers, ginamit po ng Diyos maging ang kabayo'y magsalita. Amen? Nang magsalita po, ang Diyos ginamit niya ang isang donkey para kausapin si Balaam sa kanyang masamang balak na kanyang gagawin laban sa bayan ng Israel. A donkey, that is one thing na sinasabing in many ways. At nung si Moses po'y kausapin ng Diyos sa Book of Exodus, ano ang ginamit ng Diyos sa kanya para sa kausap? Burning bush. Glory to God. Amen. Ang naglalagablab na puno, ngunit hindi nasusunog, doon po nagkaroon ng pag-uusap ang Panginoon at si Moses. Paano nakausap ng Diyos si Jose? Si Jose po ay kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Kaya nga naibahagi niya sa kanyang tatay at mga kapatid ang sinabi sa kanya ng Diyos sa panaginip na yuyuko sila sa kanya. So iba-ibang paraan, mga kapatid, ang ginamit ng Diyos para po siya mag-communicate sa mga kinaukulan. Pero pagdating po sa verse 2, sabi ng verse 2, Hebrews 1:2, but now in these final days, naniniwala ba kayo na tayo nasa final days na? Naniniwala ba kayo na tayo po yung tinutukoy ng Hebrews 1:2 na final days dito, final generation? Do you believe na tayo po ang last generation? Naniniwala ba kayo na tayo yung tinutukoy na huling panahon? If you agree, just type amen sa ating comment section below. So now, sabi ng verse 2, now in these final days, sa huling panahon, paano raw po nangungusap na ang Diyos? Ang sabi, He has spoken to us through His Son. Amen? Sa pamamagitan daw po ng kanyang anak. God promised everything to the Son as an inheritance, and through the Son, He created the universe. Sino po yung Son na tinutukoy dito? Hindi po ito yung taga Davao.
Amen? Hindi po ito yung nasa Davao na ikine-claim itong verse 2 na siya raw ito. Dahil pag tinukoy niyo po at pinag-aralang masusi at mabuti ito, hindi po pwedeng tao ito sa ating panahon eh. Bakit po? Unang-una, ang sabi po rito, sa kanya ipinangako, ang sabi, balikan natin yung verse 2. Ang sabi, God promised everything to the Son as an inheritance. Everything. So, ibig sabihin, ang lahat ng buong sa daigdig, ipinangako sa kanya, ibibigay. Ito po yung tinatawag na millennial kingdom, yung kingdomship, rulership ng Panginoong Jesucristo. So, nakabanggit ko na. Ang tinutukoy po dito, hindi taga Davao, kundi sino? Si Jesus Christ. Kasi si Jesus po ang pinangakuan na pag-aalayan at pagbibigyan ng Diyos Ama ng buong daigdig. Amen. At ang sabi pang kasunod, through the Son, He created the universe. Sobra naman atan lakas ng isang taong taga-Pilipinas kung sasabihin niya na dahil sa Kanya, ginawa ng Diyos ang buong universe. Wow, you are so special. But this is not a person from the Philippines or neither from other country. But the person, the Son, na tinutukoy po ng verse 2 is none other than Jesus. Sino po yung Son na tinutukoy? Si Jesus. Dahil pagdating sa verse 3, the Son radiates radiates God's own glory and express the very character of God. Doon pa lamang po. Amen. Lalo lumalalim na po ang description kung sino yung Son. Amen. Nagraradiate daw po dito sa Son ang kalwalhatian ng Ama. At siya raw po ang ekspresyon ng tinatawag na karakter ng Diyos. And He sustains everything by the mighty power of His hand when He has cleansed us from our sins. Sino ba ang nakapaglinis at naglinis ng ating kasalanan? Wala pong iba. Dahil maliwanag ang sabi ng Biblia, walang dugo ng hayop, walang handog ng hayop na makapag-aalis ng kasalanan ng sangkatauhan. But only the sacrifice through Jesus. Si Jesus lamang po. Si Jesus lamang po. Take note of the word. Si Jesus lamang po ang makapag-aalis ng atin pong mga kasalanan. And ang sabi ng verse 3, He sat down in the place of honor and now He is at the right hand of the majestic God in heaven. Lalong bumigat. Dahil sa ngayon ay nakaupo na sa dako ng kabanal-banalan. Amen. Ang sabi rito, nakaupo na siya sa kanang kamay ng Ama sa langit. Narito pa sa lupa yung mga nagke-claim nito eh. So, hindi po sila yon. So, maliwanag, hindi po siya yon. Maliwanag na si Jesus po ang salita na tinutukoy dito. So, if God speaks to us through His Son in these last days, kukonekta yan sa John chapter 1 verse 1. Ang sabi po ng verse 1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At pag binaba mo po sa John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. Sino po ba yung salitang yon? Maliwanag yan sa John 1, si Jesus po yun. Si Jesus po yung salita. Kaya nga, if you are still confused, pag naririnig mo yung salitang narinig ko sa Diyos, nakausap ko ang Diyos, at parang nalilito ka, totoo ba yun? Nakakausap ang Diyos, nagsasalita ang Diyos. Isa lang po ibig sabihin yan. Baka hindi ka po nagbababad sa salita ng Diyos, sa Biblia. Pero pag ikaw po ay nagbababad sa salita ng Diyos, maririnig mo po ang Diyos. Maririnig mo po ang tinig ng Diyos. Dahil ang tinig ng Diyos ay nasa Kanyang salita. Glory to God. Amen? Ang tinig ng Diyos ay dumadaloy sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Kaya pag ikaw po ay malapit at babad sa salita ng Diyos, maririnig mo ang tinig ng Diyos. I am sure of that. You will surely hear the voice of God when you incline your ear to His Word. Amen? Kaya nga po, kung gusto mo pong marinig ang tinig ng Diyos, magsimula ka ngayong magbabad sa Kanya pong salita. So dito po muna ako hihinto sa ating pong Bible study ngayong gabi ng Wednesday. Tutuloy ko po bukas dahil marami pa po akong mga bagay-bagay na nais pong talakayin sa inyo, bahagi sa inyo. Amen? Pero akin po munang in-introductionan ito. Salamat po sa Diyos at muli tayo po ay nakapagdaos ng pagba-Bible study ngayong gabi. At nawa po ako'y umasa na meron po kayong napulot din at napakinabang sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Mga kapatid, salamat po. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na napakabuti, salamat sa iyong grasya, salamat po sa iyong biyaya, na muli mo po kaming
tinulungan na makapakinig at makapag-aral ng iyong salita. Panginoon, hayaan mo po na ang mga salita mo ay magkaroon ng ugat sa aming buhay at ito'y lumago, umunlad at magkaroon ng bunga. Salamat po sa iyo, salamat po sa iyong katapatan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po'y magsabi ng Amen. So God bless us all. Salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po muli sa inyong pagsubaybay. At salamat din po sa lahat ng ating mga katuwang, mga partners sa ministry na tumutulong po sa atin sa aspeto ng pinansal at panalangin din. Yung iba, ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo dahil na idaraos po natin at natutustusan ang pangangailangan ng ministeryo. So muli, ako po muna ay pansamantalang magpapaalam sa mga kapatid ko na nanood sa atin ngayong gabi at dalangin kong patuloy na kayo po'y magsiunlad sa inyo pong mga relasyon sa ating Panginoon. Muli kayo po'y nanood sa ating programa at palatuntunang Strong Foundation Radio and Internet Teaching Ministry. My name is Brother Dexter Durante po. Muli pong nagpapaalala, Jesus is coming very soon. And a true believer will always walk by faith and not by sight. And always remember and never forget that Jesus is Lord. Good evening po, good night, at good morning sa mga nasa iba pong bansa. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Thank you for being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195-2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at BND Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or BND Muntinlupa Church. Remember that Psalms 112 verse 5 says, "Good will come to those who are generous and lend freely." May you be blessed as you give for the kingdom of God.